Umakyat na sa halos 70 ang patay sa magnitude 6.9 na lindol na tumama sa Cebu. Halos 200 naman ang sugatan. Live mula sa Bugo City sa Cebu, nangunguna sa balita si News 5 Visayas correspondent John Aroa. John, kumusta ang sitwasyon dyan sa mismong epicenter ng lindol? Gigi, nandito tayo ngayon sa Bugo City na siyang epicenter ng lindol kagabi. Dito rin sa lungsod na ito may pinakamaraming namatay. As of 2:45 p.m. ayon sa PDRRMO, 30 ang patay dito sa Bugo City. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga kaanak ng mga biktima sa Bugo Cebu Provincial Hospital para kilalanin ang mga bangkay. Bumuhos ang emosyon dito, Gigi, habang isa-isang tinitingnan ng mga pamilya ang mga body bag. Karamihan sa mga nasawi ay mga nailibing ng buhay mula sa gumuhong lupa at malalaking bato. Maya't maya ang pagdating ng mga bangkay. Mayroong mga bata at mayroon din mga matatanda. At dyan itong mga taga dyan mismo, no? Gaano kalakas ang naramdaman na pagyanig kagabi? Ano nga, kumbaga, pag-describe nila sa iyo? Jiggy, napakalakas ng lindol na nangyari na kagabi, mga mag-alas 10 na sa mga oras na yan, may mga residente na nasa labas ng kanilang mga bahay at meron din mga natutulog na. Ramdam ang takot ng mga residente sa buong. May mga kasadang nagkabitak-bitak at umangat. May mga establishmento at bahay ding nawasak. Minasak din ng lindol ang mga simbahan sa norte ng Cebu. Bumagsak ang krus ng St. Peter and Paul Parish Church sa Bantayan Island. Gumuho ang harapan ng Archdiocesan Shrine of St. Rose of Lima. Pakinggan natin ang pahayag ng taga-simbahan. Masakit sa dibdib. Opo. Nakakaiyak ang mga pangyayari dito sa amin kasi first time namin naka-experience ng lindol na ganito and we don't expect that this church will be devastated by the earthquake. Gigi, may namatay din ng mga sa gumuhong bahagi ng San Remigio Sports Complex. May naganap nagaganap na Mayor's League nang mangyari ang malakas na lindol. Sa inisyal na datos, 5 ang nasawi sa gymnasium, kabilang ang 3 Coast Guard personnel, isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang referee. May mga pasyente ring inilikas sa labas ng ospital dahil sa pagyanig. Pakinggan natin ang kwento ng ilan sa kanila. Bumaba na kami kaagad. Natatakot kami. Kaya ayaw ko nang bumalik doon. Natatakot kami. Baka meron ikadalawang aftershock. Nakatawag po kasi yung pagyanig. Ramdam po talaga yung paggalaw po nung parang yung pader po na palapit siya tapos lalayo bigla. Kung dumikit po yung pader. Kaya po po namin nagdasal po. Diyan, syempre kahit mismong lokal na pamahalaan ay apektado dyan sa Bugo City, pero kumusta naging pagresponde nila matapos itong lindol? Gigi, sa ngayon nasa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu. Nagsasagawa din ng aerial inspection si Cebu Governor Pambari 4 para makita ang lawak ng pinsala. Panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan, malinis na tubig, pagkain at mga damit. Nananawagan din ang mga residente na maibalik na agad ang supply ng kuryente at linya ng komunikasyon sa mga apektadong lugar. Anong impormasyon mo tungkol sa pangako o hatid na tulong ng national government? Gigi, nandito kanina sa Cebu ang top officials kabilang sina Defense Secretary Gibo Teodoro, DPWH Secretary Vince Dizon, DSWD Secretary Rex Gatchalian at Tourism Secretary Cristina Frasco para makipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Yan muna ang latest sa sitwasyon dito sa Cebu. Balik sa iyo, Gigi. Mag-iingat kayo dyan. John Aroa, live mula sa Bugo City, Cebu. Mga kapatid, Jig Manikad po. Pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.